Hindi alam kung gaano karaming oras ang lumipas, dahan-daang nagising si Lin Xuan. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, narinig niya ang boses ni Ling Yunqing na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hindi ko inaasahan na kaya mong lumabas nang hindi sinisira ang ilusyon. Nang makita na ang maliliit na pisngi ng kanyang master ay namumula na parang nakita niya ang lahat sa kanyang ilusyon, di mabilang nakakaibang kaisipan ang lumitaw sa ulo ni Lin Xuan. Ang aking master ay palaging nakatayo sa likod ko. O hindi, so maaaring alam niya ang lahat ng ginagawa ko sa Chaotic World. So alam niya din na ini-imagine ko ang aking master habang may ginagawa ako sa Little World. Ito ay sobrang nakakahiya. Si Wu Wang sa tabi niya ay sumingit, "Oy, bakit baliw ang lalaking ito?" Sa sandaling bumalik siya. Lubhang natarante si Lin Xuan. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Isang bagay na mapahiya ang aking sarili, ngunit nalaman ng taong kasangkot. Paano ko haharapin ang master sa hinaharap? Hindi alam kung ano ang iniisip ni Lin Xuan, dahan-daang sinabi ni Ling Yunqing, ang Chaotic Innate Free and Unfettered Art. Ang pag-visualize sa maraming mundo habang pinapalakas ang kaluluwa. Ang mga benepisyo sa sarili na cultivation ay napakalaki. Ang mga nabubuhay na bagay at lahat ng bagay na nilikha mo sa isang tiyak na kahulugan ay umiiral ng objectively sa Chaotic World. Kung mayroon ka ng maraming mundo, pareho yan sa pagmamay-ari ng maraming mundo. Ang pagsira sa kanila sa isang solong pag-iisip mo, anong laking pagkawala. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo nagulat si Lin Xuan. Ha, hindi galit si Master. Naglakad si Ling Yunqing papalapit sa kanya at sinabi, ngunit ang pagiging mabilis mo na makalabas ay talagang nagulat sa akin. Kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo ng may kahihiyan. Halos naisahan ang disipulo, ngunit naisip ko ang mga taong naghihintay para sa akin sa realidad, kaya syempre, kailangan kong lumabas ng mabilis. Ang mga pisngi ni Ling Yunqing ay naging mas mapula. Ikaw na bata, nagiging mas matamis ang iyong bibig. Nang makita ang kanyang master na papalapit, ang kanyang malaking dibdib ay napakalapit, hindi napigilan ni Lin Xuan na nerbiyos na umatras ng isang hakbang. Master, ang disipulo na ito ay may kaunting pagdududa. Hindi ba ang mga illusions ay illusions lang? Bakit mo sinasabi na nakakatulong ito sa aking cultivation? Tama iyan. Personal ko lang itong naranasan sa chaos. Batay sa illusion, kaya kung gawin ang mundong ito. Hayaan ang mga tao na mag-enjoy sa kanilang sarili. Paano yun makakatulong sa cultivation? Maaari bang ang pag-enjoy sa sarili ay isang uri rin ng cultivation? Muling nagsalita si Ling Yunqing, isipin mong mabuti. Bakit bumabagsak ang mga cultivator sa mga bottlenecks? Sumagot si Lin Xuan, isa ay na ang kanilang kakayahan ay limitado. Sa pag-abot sa gitna ng kanilang landas, natural na hindi na sila makakapag-improve pa. Dalawa ay na hindi nila alam ang landas sa unahan. Hindi nila alam kung paano gawin ang pagtalon na iyon. At pagkatapos, ano? Nang marinig ang tanong, nag-isip si Lin Xuan sandali, na parang may naisip. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Tama, kung malaya kong ibabawas ang aking hinaharap na landas sa chaos at pagkatapos ay basagin, maaari ba itong maging 100 beses na mas madali? Nang marinig niya itong sabihin, hindi sumagot si Ling Yunqing, ngumiti lang at tumango. Si Old Wang sa tabi niya ay nagpapawis. Langit, anong uri ng kahangahangang pag-unawa ito? Hindi ka panipaniwala, naiintindihan niya ang problema sa loob lang ng ilang salita. Hindi nakakagulat na pinaburan siya ng Peerless Empress ni Bai Qingling na namamahala sa mga langit at tinanggap bilang isang disipulo. Nagpatuloy si Lin Xuan, dapat ko itong subukan sa susunod na makatagpo ako ng isa. Ngunit parang wala pa akong nakatagpo ng anumang mahirap na bottleneck sa mga nakaraang taon. Ano ba talaga ang pakiramdam niyan? Nang makita siya na nagsisimulang maging mayabang, ngumiti si Ling Yunqing at sinabi, tandaan. Gawin ang lahat ayon sa nais ng iyong puso, ngunit huwag kang maging mayabang. Opo, naalala ng disipulo ang mga turo ng master, Lin Xuan, mayroon ka pa bang ibang hindi naiintindihan? Nag-uulat sa master. Wala sa ngayon. Mag-ingat ka sa iyong pagbalik. Naghihintay para sa pag-alis ni Ling Yunqing, nagsalita si Old Wang, Hoy. Ano ba talaga ang ginawa mo sa illusion kanina? Seryoso, may ginawa ka bang masama sa illusion? Kung hindi, bakit ganoon kapula ang mukha ng iyong master?
Natarante si Lin Xuan, ang kanyang mukha ay pula hanggang sa kanyang mga tainga. Old Wang, ang daldal mo, bakit hindi ka nalang magwalas ng sahig? Hehe, tapos na ako, naghahanap lang ako ng chismis. Umubo si Lin Xuan ng 2 beses bago sinabi, baka nakita ng master na napakataas ng aking pag-unawa at napakatatag ng aking pag-iisip, kaya nahiya siya at namula. Oo, tanging multo lang ang maniniwala sa iyo. Ikaw na mabahong bata, napakakulit mo. Maaga kinabukasan, nagising si Lin Xuan mula sa isang magandang panaginip. Nag-inat siya. Ang magandang buhay ay nagsisimula sa maagang paggising. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ni Lin Xuan, na tumatawag, hinihintay ng iyong master sa loob ng 1 oras ang maagang paggising. Natulala si Lin Xuan. Holy crap, bakit hindi mo ako ginaising? Master, nakatitig ka na sa aking katawan sa loob ng 1 oras. Tiningnan siya ni Ling Yunqing nang may pag-aalala at sinabi, kung huli ka na, kung gayon gawin mo na ang dapat mong gawin. Natulala si Lin Xuan. Ano ang dapat kong gawin? Siyempre, maligo ka. Biglang nag-isip si Lin Xuan. Ito ba ay maligo ng magkasama? Sa pag-iisip sa kanyang master, ang katawan ng kanyang master ay lumitaw sa harap niya. Lubhang nasasabik si Lin Xuan, ngunit ang buhay ay hindi panaginip, ngunit isang sandali mamaya. Lumabas ka kung nasa labas ka na. Ito ba ang ibig sabihin ng master ng pagligo? Tanging upang makita si Ling Yunqing na nag-scrub ng isang panda at ang panda ay lubhang hindi nakikipagtulungan. Hoy, maging mas banayad ka, nagalit si Ling Yunqing sa kanya. O ano ang iniisip mo? Ang Divine Beast Chuang ay umiyak. Tulungan, may inaabuso sa panda na ito. Kinamot ni Ling Yunqing ang kanyang mga templo. Kungkong ay lalo na hindi masunurin kapag naliligo. Hindi ko ito kayang hawakan mag-isa. Kahit na lumiit ito, hindi ko pa rin ito mahawakan. Ay, tama, palitan mo ang tubig. Dinala ni Lin Xuan ang planggana ng tubig ngunit nadulas sa kanyang mga paa. Splash! Nahulog siya. Ang tubig ay bumuhos sa kanyang ulo. Kahit si Ling Yunqing ay nabasa. Nang makita ang tubig na dumidikit sa katawan ng kanyang master, na nagpapakita ng kanyang mga kurba, nagpanik si Lin Xuan agad. Tapos na. Master, hindi ko ito sinasadya. Master, hindi ko ito ibig sabihin. Kasalanan ito ni Kungkong. Master, pakiusap, huwag kang umalis. Ako ay mali. Sa parehong oras, sa tabi ng Ningyi Lake, si Yurong ay naiinip na naglalaro sa tubig. Naiinip na ako. Mag-isa lang naglalaro ang master buong umaga, hindi niya ako sinasama. At si Senior Sister Xuanran ay marunong lang matulog. Sa sandaling nalulungkot siya, bigla siyang nakakita ng isang bagay sa ilalim ng lawa. Naghinala si Yurong at lumipad sa gitna ng lawa. Ano ito? Bigla, isang malaking halimaw ang lumitaw mula sa lawa. Ito ay nagpatakot kay Yurong na ang kanyang mukha ay namutla. Ito ba ay isang kakaibang insekto ng demon race? Holy crap! Halos tinaga ko na ito. Sa sandaling iyon, narinig niya ang galit na boses ni Lin Xuan sa kanyang tainga. Paano ka naglakas loob? Kasabay nito, isang figure ang sumugod, hinuli si Yurong at lumipad palayo. Ang taong lumitaw ay walang iba kundi si Lin Xuan. Saved! Ang mga mata ni Yurong ay lumiwanag. Sa pagtingin sa gwapong mukha sa harap niya, medyo na lover-struck siya. Dahan-daang lumapag sa lupa, tinitigan ni Lin Xuan ang halimaw at sinabi, Yurong, magtago ka muna sa gilid. Ang kakayahang pumasok sa maliit na mundo ng iyong master, hindi ito ordinaryong insekto, ano? Ngunit kahit na hindi ito ordinaryo, insekto pa rin ito. Nagpasaksak si Lin Xuan ng isang sibat ng tuwid sa insekto, ngunit nagawa nitong harangan ang sibat ni Lin Xuan. Kumunot ang noo niya. Ang insektong ito ay kayang tiisin ang lakas na pumatay ng kaluluwa. Sa tabi ng lawa, sumigaw si Yurong, ang kakaibang insektong ito ay walang katalinuhan. Walang silbi ang puwersang pumatay ng kaluluwa laban dito. Ngumisi si Lin Xuan. Walang silbi ang lakas. Kung gayon, sasaksakin ko ito hanggang sa mamatay. Sa sandaling sinabi niya iyan, isang heaven-grade top-quality spear ang lumitaw sa kamay ni Lin Xuan. Nagpasaksak siya ng di mabilang na mga anino ng sibat ang tumama sa insekto, na umaatake. Agad na napatalsik ang insekto pabalik sa tubig.
Kumulubot ang sulok ng bibig ni Lin Xuan. Napakadumi na insekto. Tapos na. Ang dugo lang ng insekto pagkatapos nitong mamatay ay tila nagpaparumi sa tubig ng lawa. Ito, ha, simple. Iwanan mo iyan sa akin. Inabot ni Yurong ang kanyang kamay, isang bulaklak ng lotus ang lumitaw at sa isang iglap, nilinis nito ang buong spirit pool. Tingnan mo, hindi ba malinaw na ang pool ngayon? Wow, Yurong, mayroon kang ganitong trick, magaling. Ngunit pinaghihinalaan ko na ang kanyang itlog ay dam-aikit sa akin nang. Bumalik ako at pagkatapos ay sumingit ito sa pool at napisa. Ang demon race na ito ay may ilang kasanayan, ngunit nagkamali sila sa pinaglaruan nila. Tumawa si Yurong. Mukha kang gwapo kanina, alam mo ba? Si Yurong ay nagsasalita ng mas masama kaysa kay Old Wang. Kahit si Old Wang, kahit papaano ay gumagamit ng magagandang adjectives upang sabihin na guwapo ako. Casual na sumagot si Yurong, hindi ako nag-aral. Wala akong kultura. Sa sandaling ito, isang nakakabingi na boom ang umalangaw sa likod nila. Lumingon si Lin Xuan nang may pagdududa. Hindi. Ang mga insekto na iyon ulit. Ang lumitaw ay walang iba kundi si Bai Fang. Sa sandaling dumating siya, nagmamadali siyang sinabi, masama. May malaking nangyari. Nanatiling kalmado si Lin Xuan. Kapag kayo ay nag-uulat, lagi kayong gumagawa ng suspense muna. Laging sinasabi na masama, may malaking nangyari. Bakit hindi na lang kayo magsabi kung ano iyon? Huminga ng malalim si Bai Fang bago sinabi, ilang araw na ang nakakaraan, pumunta ako sa mortal realm upang makita ang iyong ama. Sabi ng iyong tiyuhin ay napaka-urgent. Hindi ba't nagmadali akong bumalik ng ganoon kabilas na halos hindi ako makahinga? Lin Xuan, tingnan mo sa sarili mo. Ito ay isang malaking bagay. Sa pagsasabi iyan, iniabot ni Bai Fang si Lin Xuan ng isang liham. Binuksan ito ni Lin Xuan at mayroong ilang mga linya na nakasulat dito. Ang ama ay nasa panganib. Bumalik ka agad. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan. Mayroon akong pakiramdam na ang unang 4 na salita ay peke. Ang huling 2 ay totoo. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Lin Xuan at bumalik sa Nanyang Kingdom muli. Nang makita na ang kanyang ama ay ganap na maayos, huminga ng maluwag si Lin Xuan. Kahit sa isang krisis, nagpapanggap ka pa rin na seryosong nagbabasa ng libro. Medyo naiinis si Wang Fu. Hindi mo alam na ang amang ito ay. Sa sandaling ito, ang boses ni Zhao Yunyan ay umalangaw sa tainga ni Lin Xuan, Zuan Wang, nakabalik ka na. Ang demon race ay umaatake sa mortal world. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin, kaya napilitan akong gawin ito. Narinig ni Lin Xuan ang mga salitang ito. Nag-isip sandali, bigla, ang boses ni Ling Yunqing ay umalangaw sa kanyang tainga. Ang master sa sect ay hindi pa nakakarinig tungkol dito. Ang mga demons ay hindi nagmamadali. Inaalis nila ang atensyon ngayon. Ang mga immortal sects ay hindi makakapag-react sa oras. Kaya pala. Salamat sa pagsasabi sa akin, Master. Pagkatapos ay nagsalita si Lin Xuan. Ama, ang Nanyang Imperial Kingdom ay inatake ng mga nakapaligid na demon races. Sa halip na mag-aksaya ng buhay ng mga sundalo, iminungkahi ko na lumipat ka sa ibang bansa upang iligtas ang iyong mga buhay. Siyempre, pansamantala lang ito. Pagkatapos kong maalis ang demon race, hindi pa huli ang lahat upang muling itayo ang Nanyang Kingdom. Nang marinig ang mungkahi na ito, mahina na sinabi ni Zhao Yunyan ngunit may napakatatag na tono, tinatanggap ni Yunyan ang magandang intensyon ni Zuan Wang. Ngunit paano natin iiwan ang lupain na iniwan ng ating mga ninuno? Nangangako akong makikipamuhay sa Nanyang Empire. Sa tabi ni Lin Xuan, nagsalita din si Wang Fu, wala ba talagang paraan upang protektahan ang Nanyang Empire? Naisip ni Lin Xuan, ito ay nakakagulo. Ang kailangan kong protektahan ay ang Immortal Sect. Kung wala ako, sa pagharap sa Beast Tide, kahit ang Invincible Immortal Sect ay magiging tulad ng ibang mga Immortal Sects, na durog sa lupa. Sa sandaling iyon, isang sundalo ang sumugod ng may taranta. Your Majesty, masama. Agad na sumigaw si Lin Xuan at ang kanyang ama, huwag kang gumawa ng suspense. Magsalita ka ng direkta. Agad na nanginginig ang sundalo. Ito ay isang abnormal na celestial phenomenon na hindi pa nakikita sa loob ng 1,000 taon. Lahat, pumunta kayo at tingnan.
Ang dugo at mga buto ay tumatakip sa buong kalangitan. Ito ang unang pagkakataon na nakita namin ito. Salamat po sa panunood.